Yon, magandang tanghali sa inyong lahat mga ropa. Hinto tayo sandali mamaya mga ropa kasi babasahin ko sa inyo yung nag-comment sa ating comment section. At yun ang ating pag-uusapan. So it's about religion mga ropa. So ito si ropa natin is merong EA na I think dinidate or dinidiskartehan. Let's stop here. Nakita nyo yung traffic na yan. Susuungin ni Suplado Moto yan mga ropa. Para sa inyo. Okay, basahin natin isang mabilis. Dahil kayo yung mga spoiled sa akin. Ako lang mahina sa inyo, ayaw nyo i-share yung mga videos natin. Okay, sabi niya, need ko help ropa. Nag-call kami kagabi at nag-deep talk. Nasabi niya na gusto ko may patutunguhan tong pag-uusap at pagsasama natin, kaso may hadlang. Yun nga, religion. Sabi ko naman, ang relasyon nandyan lang yan. Ako nandito lang at alam ko nandyan ka lang din. Kaya i-enjoy lang muna natin. Which is tama, enjoy lang muna, kilalanin ng isa't isa. Pero ayoko masayang yung pag-enjoy natin nang walang patutunguhan. Okay? So hindi ko alam kung anong tanong mo dito, ropa. Ano pa tanong mo? Dapat mo ba siyang tuluyan dahil ibang religion niya? Or dapat mo lang ituloy hanggang sa magkagustuhan kayong dalawa or mas maging matibay ang inyong pagsasama? Okay, pag-usapan natin yan. Grabe yung traffic. So how? Okay, let's go mga ropa. Samahan nyo ako sa ating biyahe. Eto na. Okay, let's go. So yun, ropa, karamihan sa atin, of course, iba-iba ang religion. May kanya-kanyang pinaniniwalaan, may principles, may values. At yung iba naman, tanging nakasanayan lamang. Nanay ko Catholic nanay ko INC, nanay ko Saksi ni Jehovah Pero tandaan nyo, it affects ba yung relationship pag gusto mo? Syempre, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi nyong piliin yung babae na talagang gusto kayo and at the same time kilalanin nyo. Kasi paano yun? Attracted kayo sa isa't isa, hat na hat ka sa kanya, tapos siya naman cute na cute sa'yo. Feeling nyo talagang pwede to, pwede. May may chemistry. Nalaman nyo sa isa't isa, magkaiba kayo ng religion, tapos magkakalaban pa. So how? May nag-comment sa atin sa comment section nga pala. Si Bugoy daw, ano ba yan, Muslim? Mga ropa, wala sa religion kung gusto ng isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa. Di ba? Kasi kahit anong religion, ang lalaki, basta ginusto niya, magagawa niya. O yung iba naman, wala talagang religion, yun yung tinatawag na free thinker. They believe in God pero wala silang religion. Pwede rin naman yun mga ropa. As long as we believe in God, na nandyan siya at naniniwala ka na siya ang nag-create ng lahat ng ginagalawan natin at tayo. Pero syempre, like I said, may sarili-sarili tayong isip. Lalo na pag lumalaki ka na. Kasi kaya nga nung sinabi ko sa content ko, di ba? Hindi lahat pwedeng maging bugoy at hindi lahat magiging bugoy. Kaya wag tayong masyadong madrama na nuku, ito kasi mga tinuturo niyan, tangina. Ultimo kasama ni bugoy, hindi kayang gayahin siya, maniwala kayo. Pag sinabi mong politician, lahat ba yan magnanakaw? Hindi tayo sure, di ba? So same thing mga ropa. Kaya nga si Vico Sotto, maganda ang kanyang nagawa dahil maraming naniniwala or maraming bumaligtad doon sa nakaraang administrasyon na ginagalawan nila. Kaya nung dumating si Vico Sotto, nagustuhan nila. Kasi alam nila deep down na ang gusto naming leader yung kagaya ni Vico Sotto. Kaya nga mga ropa, huwag tayong masyadong tumataas ang anxiety or huwag tayong masyadong nagpapanik kung may marinig kang ganito, may marinig kang ganyan. Okay? Mas nakakatakot po yung ang anak nyo or yung mga kabataan makonfuse kung her ba siya or his ba siya. What? Di ba? Karamihan sa atin ngayon because of the social media naging entitled na dapat ganito ako, dapat ganyan ako. Di ba? Anong rules meron kayo na meron kami? We are living in a society's rule na kailangan nice tayo sa isa't isa, na kailangan intindihin natin ang isa't isa. Pero kung ang isa feeling entitled na, wait lang. Kaming mga lalaki, hindi po kami nag-aasam ng sobra-sobra. Hindi kami gumagawa ng rules. Wala kaming every year. May kami, mga tinatawag na month na yan. Ito merong International Women's Day. Pero sa ating mga lalaki, meron din. Pero sineselebrate ba natin? Hindi. We never celebrated yung International Men's Day. The only time we're celebrating is pagdating sa sports. Nagkakasundo tayo pag nasa sports event tayo. Di ba? May basketball, NBA basketball, boxing. Doon lang nagse-celebrate ang mga kalalakihan. Pero kung tutusin, madalas nasan tayo? Nasa labas nagtatrabaho because we want to provide something, because we want to make this world safe. Okay, ulitin ko. Kung gusto nyong i-enjoy yung pagsasama nyo, ropa, wala namang masama. Pero dapat magkaroon na kayo ng usapan na kung sino ang dapat nyong sundin pagdating sa religion nyo. Kasi darating yung point, let's say nagkamabutihan kayo,
pwedeng yung magulang niya i-convince ka na mag-convert sa religion nila. Paano kung ayaw ng magulang mo? Kaya nga mga ropa, uulitin ko, kilalanin yung mabuti ang EA. Hindi puro emosyon ang pinapairal nyo. Kaya lagi tayong talo Kasi nga, puro tayo feelings. Kahit nga alam na natin ang sagot pero anong ginagawa natin? Feelings pa rin ang inuuna natin. Ayoko mawala siya. I think mahal ko siya. Ito kasi yung mga signs na hinahanap ko sa isang babae. Tarantado. Lalaki tayo, rational tayo, logical tayo. Dapat ganon ang ginagawa mo. At dapat ganon ang magiging resulta ng bawat desisyon mo. Base sa pagiging rational mo. Hindi base sa nararamdaman mo. Okay? So sa Europa, ulitin ko, kausapin mo na yan. Kasi at the end of the day, pwede naman kayo magkatuluyan kahit walang nagko-convert sa inyong dalawa. Hindi ako magko-convert, hindi ka magko-convert. Ituloy natin ang relasyon as long as nagkakasundo tayong dalawa. Pwede ba yon? Pwede yon. Tingnan nyo ang China. Ayaw umalis sa pudar ng Pilipinas. Kaso nga lang, meron ka pang darating na isang problema. Paano na pag nagkaanak kayo, Ropa? Di ba? Pag nagkaanak kayo, syempre, hindi nyo alam kung anong religion ang susundin ng mga anak nyo. Diyan na papasok kung sino ang may leverage sa relationship nyo. Okay? Kaya nga mga Ropa, hanggat maaga, kilalaning mabuti ang EA. Huwag tayong basta-basta magbibigay ng relationship kung hindi mo pa naman siya totoong kilala. Huwag kang padala sa nararamdaman mo. Kasi ang nararamdaman natin or ng kahit sino, laging pabago-bago. Bukas gusto mo, mamaya ayaw mo. Nagke-crave ka ng matamis, pero nakatikim ka ng maalat, mas nagustuhan mo. Di ba? Kaya mga Ropa, pinakamagandang gawin, kilalanin mo muna yung sarili mo. Alamin mo kung ano yung kaya mong i-provide sa relationship. Alamin mo kung sino ka talaga. Alamin mo yung mga ayaw at gusto mo. I-enjoy mo yung sarili mo na kahit wala kang girlfriend, masaya ka. Kasi darating yung point, like I said, ang babae ini-invite lang natin. Pupunta lang or sasama lang sila sa atin na kahit wala silang dala or kahit wala silang kayang i-provide, kaya natin tanggapin. Pero syempre, piliin pa rin natin yung may alam sa bahay, yung may alam sa buhay. Hindi natin kailangan ng sobrang talinong babae. Kasi the more na mas mataas ang IQ ng babae, pwedeng hindi kayo magkasundong dalawa. Kasi nga, pag masyadong matalino, akala nila, alam na nila lahat. Pero ang totoo, they always base on how they feel. Ikaw, matalino ka, tapos may feelings ka pa na pinapairal mo. So, siyempre, dalawa yun. Kumbaga, may alam ka, tapos may feelings ka pang pinapairal mo na araw-araw ginagamit mo. So, anong tingin mo? Mas matalino ka, di ba? Hindi kagaya natin mga Ropa. Lagi lang natin tinitignan kung ano yung pwedeng maging outcome ng mga bawat desisyon natin ginagawa. Pero kung ikaw, lalaki ka at hindi mo pa rin alam yung desisyon na ginagawa mo or yung pwedeng maging outcome na ginagawa mo, then mag-isip-isip ka na. Okay? Kasi hindi pwedeng hindi mo kalkulado yung mga ginagawa mo. Let's say ikaw, ang tagal mo na sa company na yan. Sinasabi mo 5 years ago magre-resign ka na, pero bakit andyan ka pa? Why? Kasi wala kang mahanap na iba? O kasi natatakot ka? Kadalasan, tayong mga tao, takot tayo magdesisyon sa ating mga gusto. Hindi tayo nagja-jump kasi nga takot tayo. Pero pagdating sa EA or pagdating sa relasyon na gusto nyo, pukin ang ina nyo, todo bigay kayo. Mag-isip-isip nga kayo. Dahil ang relasyon, andyan lang yan mga Ropa. Kaya nga mas masarap. Eto mga Ropa, magkaiba yung nakilala mo siya or habang kinikilala mo siya. Okay? So Ropa, ulitin ko, kung gusto mong ituloy yung relationship mong ganyan, nasa sayo ang desisyon. Pero gusto ko maging logical ka. At imaginein mo or isipin mo 10 years from now or 5 years from now, ganito pa rin kaya kami? O baka ibang EA na yung kinakausap mo? Gets? Yung situation mo, actually, madaling hanapan ng sagot. Lalo na kung alam mo kung anong mga gusto mo at kung anong prioridad mo at kung anong paniniwala mo. Kasi tayong mga lalaki, most of the time, ang gusto natin yung nagre-reciprocate na babae. Pero kung hindi siya magre-reciprocate or wala siya doon or wala yung value na hinahanap mo na ganun, then you need to stop seeing her. Regardless kung gaano man siya kalupit, kung gaano man siya ka-amazing woman. Okay? So lagi nating ibase sa mga bagay na alam mo na nakapagbibigay sa'yo or napapractice mo yung pagkalalaki mo.
Hindi yung masaya ka lang kasi maganda yung kumakausap sa'yo, kasi hot yung kumakausap sa'yo. Hindi ganun, Ropa. Kasi pag binasi mo sa ganun, talon-talo ka, Ropa. Dahil hindi mo pwedeng pairali ng nararamdaman mo dahil lalaki tayo, Ropa. Okay? Laging dapat ang pinaiiral mo is yung pag-iisip mo na kung ano ang mas magandang relasyon para sa'yo. Okay? So yun lang guys, sana meron kayo nakuha dito. Anong takeaway natin dito mga Ropa? Kilalanin muna ang EA at wag basta-basta magbibigay ng atensyon o relasyon sa kanila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa. Nabitin pa tayo. Low fuel agad